Masayang araw, mga ka-PL. Nang dahil daw sa sobrang galit ni Martin Romualdez, mga kababayan. Ayon po ito sa asawa niya. Kamuntikan daw po ma-stroke yung mama. Ngayon, palibasa, kumakalat na ito sa social media, mga kababayan. Nabasa na rin po ito ng ibang mga kababayan natin. Nababasa ko po sa comment section ang sabi ng ating mga kababayan at ang hiling nila, ang ipinagdarasal nila kay Lord, mga kababayan. Sana daw, ma-stroke na lang daw yung mama. Sana ma-stroke na lang daw para makaganti-ganti man lang daw sila, mga kababayan. At yung iba naman, dyan sa komento, nababasa ko rin, galitin nyo daw ng galitin. Huwag nyo daw tantanan. Para tuluyan daw maestro. Grabe. Grabe kahilingan ng mga kababayan natin sa comment section, mga kababayan. Natatawa ako O ito po ang inihayag ng asawa ni Martin Romualdez, mga kababayan. Basahin na natin. Dahil sa mga kagagawan ng mga kalaban ni Martin sa politika. May kalaban pala sa politika itong mama na ito. Ang alam ko kasi, pagka sinabi mong kalaban sa politika, ikaw na politiko, maaaring frontrunner ka. Ayan. Sa isang halalan na darating parang walang pinagkaiba kay BP Sara na si Inday Sara na ngayon pa lang frontrunner na siya sa presidential election. So, kung meron kang kalaban sa politika, sinisiraan ka lang kasi malakas ka, gusto kang talunin nitong napakahina ang kanyang survey, no? Na malabong manalo. Kaso tong mama na ito, sabi ng asawa niya, kalaban daw sa politika, mga kababayan. Bakit? Mataas ba survey? Mataas ba survey nito, mama na ito? Panay lagapak nga. Naglulukuhan naman tayo dito sa binasa natin na to. Ulitin ko, dahil sa mga kagawan ng mga kalaban ni Martin sa politika na pagtatanim ng mga testigo, galit na galit ang husband ko. Kanina, tumaas ang blood pressure niya sa galit dahil doon sa testimony ng dating security ni Saldico. That bodyguard is so obvious lying in Senate. Halata naman na pinangunahan ni Marcoleta halatang planted na. Yan, dahil nga daw sa pinangunahan. Madam, correction po, hindi po pinangunahan ni Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee at hindi na po siyang komite, madam, kundi si Ping Lacson na po Kay Marcoleta lang po lumapit yung dating security ni Saldico, madam, kasi kay Marcoleta lang po siya may tiwala. Sa ibang senador, kasama nila sa hearing, wala siyang tiwala. At bago po nakarating kay Marcoleta yung dating security ni Saldico, meron pa sang isang dinaanan na dating politiko din. Kasi napakahirap nga naman makontak, matawagan itong si Marcoleta. So doon siya dumaan. At yung dating politiko na yun ang kumontak kay Marcoleta. Kaya sila nagpang-abot. Kaya nalaman ni Marcoleta yung kanyang testimony. Hindi po pinangunahan ni Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee, Madam, hindi niyo po ba alam ang nangyayari sa bansa? Eto pa. At bakit kay Marcoleta siya magkikipag-usap? Gayong pwede naman kay Senator Ping Lacson. Diba? It's so obvious. Madam nga, wala nga siya tiwala kay Lacson. Kasi, yung pagkakaupo nga ni Tito Soto bilang Senate President at
pagiging Senate President tempore ni Ping Lacson, na siya na rin ngayon ang kumbaga chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, biglaan nga lang yan, madam eh. O, parang nakakudita nga si Chis Escudero eh. Nagulat nga itong Duterte Black. Aba, lamang na pala sa botohan. Ang kabila. At meron na palang bagong Senate President. O, paano siya magtitiwala? Gayong mismong ang Senado, mayroong nangyayaring laro. Di ba? Itong si Marcoleta ang siguradong nagturo ng sasabihin ng taong ito. Ayan, pinagbibintangan niya na si Marcoleta. Marcoleta, ikaw nagturo dyan, nasasabihin. Madam, sa palagay namin, hindi po naturuan yung mama na yun. Kasi kung magbigay siya ng kanyang testimonya dire-diretso, halatang alam niya ang mga ganap. Halatang experience niya yung mga ikinuwento niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Walang halong kasinungalingan. Iba kasi yung may halong kasinungalingan. Talagang nakatutok lagi doon sa kodigo. Itong mama na ito, yung kahapon yung security nga, dating security ni Zaldico. Walang tingin-tingin sa kodigo, madam eh. Maliban doon sa binasa niya. Ngayon, sunod na tinanong siya, wala ng kodigo, dire-diretso na eh. Doon mo mahahalata eh. And for that, hindi namin palalampasin ito. We will shoot that bodyguard habang may oras pa mag-isip-isip siya dahil mabigat ang kaso. Ang pwede namin isampa sa kanya sa pagpaparatang ng walang ebidensya. Paano kung sa susunod na hearing, madam, na itong sinasabi mong walang ebidensya, malay mo, sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee, sangkaterba na po ang ebidensyang dala. Maliban sa mga video, baka meron pang mga litrato. At ang importante, yung CCTV footage na maaaring isumite nila kung meron man. Di mabigat po na ebidensya yan, madam. Nako, sabi nyo rito walang ebidensya. Mali natin, sa susunod, mag-aabang-abang kami. Siguradong meron na yan. According to my husband, after his treatment, we will file charges to that guy as soon maging okay na ang kalagayan ni Martin, kasi as of now, sa sobrang sakit ng loob at galit niya, kanina muntik siyang ma-stroke. Kaya nga mga kababayan, sa taas ng blood pressure niya. Kaya pinayo ng kanyang doktor na mag-relax muna at umiwas muna sa stress. We will see you in court, Mr. Bodyguard. Yan ang sinabi. At meron pa, may karugtong pa mga kababayan. So, willing talaga sila o handa sila mga kababayan na magsampa ng kaso kay Mr. Bodyguard mga kababayan. Wala namang problema yan. Karapatan naman nila yan, mga kababayan. Nasampahan nila ng kaso, yung bodyguard. Ang tanong kung aatrasan ba? Kasi, aatras yan kung talagang totoo ang sinasabi nitong si Ma'am Yeda na planted lang, tinuruan lang ni Marcoleta kung walang sapat na ebidensya. Meron nga eh. May ilalabas ng ebidensya sa susunod na hearing. Baka lalong ma-stroke yung yung mama. Magulat sila. Saan galing yung mga ebidensya na yan? Galing naman. Malay natin, baka tinatrabaho na ngayon yung ebidensya mga kababayan. Yung mga CCTV footage, baka kinuha na. Di ba? Alam nyo po, mga kababayan, sabi ni Ma'am Yeda, alam nyo po, mga kababayan ko, sa totoo lang, maniwala po kayo't hindi, until now, hindi pa siya makapaniwala na nagawa ni Zaldico lahat ng ito dahil pinagkatiwalaan niya ito ng higit pa sa isang kadugo
full trust talaga. So, ang sinasabi dito ni Yeda, hindi daw makapaniwala si Romualdez na nagawa ni Saldico itong mga pagnanakaw. Itong mga sinabi ng dating bodyguard ni Saldico na limpak-limpak na salapi. O dahil daw talagang pinagkatiwalaan ni Romualdez si Saldico. Parang kadugo daw ang tiwala niya. Teka, madam, ang bodyguard na po ang may sabi, mula doon sa isang napakataas na gusali, iaakyat lahat ng mga maleta, tapos may ibababa pero may maiiwan doon. Tapos yung natira, dadalhin po sa asawa ninyo. Dalawa po sila daw eh. Dalawa daw po sila naghahati-hati eh. Paano yan? Eto pa. And maging si Martin hindi niya makontak si Saldico. Nakablock. Nakablock na siya sa messenger sa hiya niya siguro sa asawa ko. So, hindi na makontak ni Martin si si Saldico, bilinak na mga kababayan dahil siguro naramdaman ni Martin ni Saldico na parang nilalaglag na sila nitong si Martin Romualdez o nilalaglag na siya ni Martin Romualdez. Di ba? Nilalaglag na kita mo parang ginagawa na siyang sacrificial lamb, mga kababayan, para matakpan. Hindi madamay si Martin. So, ang ginawa ni Saldico, bilinak na si Martin. So, ang mangyayari nito, baka lang sa mga susunod na araw, itong dalawa na ang mag-gira, mga kababayan. Ebidensya sa kabila, ebidensya sa kabila. Yung mga ebidensya niyon, parehas nakawan nyo. Mas lalo magkabukingan. Tawag nito, nagsisimula na yung nila, mga kababayan. Yung, nagsisimula ng suminde, ang tawag nito, sumiklab, ayan. Parang, hirap pagbisaya. Ang hirap na Bisaya. Ang sisimula ng mag-apoy, ayan. Etong pagitan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Baka sa mga susunod na araw, bigla na lang sasabog yan, mga kababayan, at magkaalaman. Biglang lumantad itong si Saldico sa social media, maglabas ng mga ng mga ebidensya niya. Siyempre, kung ako si Saldico, at totoo ang sinasabi ng dati kong bodyguard, wala na totoong bodyguard na talaga yan no? Hindi nga takot mamatay no? Kasi alam niya, totoo yung pinaglalaban niya Kung ako si Saldico, na naiipit na ako, paano naman yung nag-utos sa akin? Di ba? Hindi yan magagawa ni Saldico nang walang isang tao na meron sa likod niya, mga kababayan. Ang mangyayari magkakantahan to. O kaya, baka mas kumanta pa itong si Saldico. At talagang ididiin niya si Martin. Kasi nandito lang sa Pilipinas. Sana ang gobyerno, ang administrasyon ni Marcos, kung talagang sincero siya sa tawag dito para matigil itong malalang korupsyon. Yung sinasabi niya galit daw sa korupsyon Kung talagang sincero siya, sana ngayon pa lang maghain na sila ng hold departure order kay Martin Romualdez. Maliban dyan, i-freeze muna ang mga account, imbestigahan. Yan. Para hindi na makalipad ng ibang bansa. Hold departure order sa lahat. Pati ng mga kanyang mga anak, ng kanyang asawa, ng kanyang pangalawang asawa, pangatlong asawa. Joke lang. Di ba? Sana ganun. Para halimbawa, dumating ang araw na ipatawag si Martin sa mga pagdinig, nariyan. No? Hindi yung
nakalipad na, ayun, tumatawa na, sarap na ng tawa habang nasa ibang bansa. O ay walang mangyari, walang magbabayad, mga kababayan, no, sa mga ginawa nilang kalukuhan sa kaban ng bayan. Di ho ba? O, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.